Semana Santa na nga, katulad namin mga Katoliko ay pinaniniwalaan namin na ito ang panahon ng pagtanggap, pagninilay at pagpapatawad. Good morning! May kanya-kanya nga tayong pananampalataya at paniniwala at lahat ng yon, kung ano man ang inyong paniniwala at ano man ang aking paniniwala ay marapat lang na ating galangin o irespeto. Dahil Huwebes Santo nga ngayon ay magluluto na naman ako ng dish na aking nakasanayan na niluluto kapag Semana Santa. Probinsya kami noon, wala naman talaga kami niluluto kapag Semana Santa dahil ang paniniwala nga natin na kapag Semana Santa ay dapat nagpa-fasting. Or baka naman dahil bata pa ako noon hindi ko na matandaan yung mga hinahanda ng aking magulang. So itong dish na to nga ay dito ko na to natikman dito sa bahay nila Papa B. Simula nang napunta nga ako dito ay every Semana Santa ito yung aking nakakain kapag nagluluto na sila. May pinsan kasi sila Papa B na mahilig magluto at ito nga yung kanyang niluluto kapag Semana Santa. Pero sa paglipas nga ng panahon, lumipat na rin sila at yung kanyang asawa ay nang ibang bansa na kaya hindi na nakakapagluto nito. Tapos bigla ko lang naalala yung itong recipe na to. Kaya sabi ko lulutuin ko, susubukan kong lutuin kung makukuha ko yung lasa. Nag-search nga rin ako sa Google ng recipe nito kaya lang iba-ibang recipe yung nakikita ko. Yung iba nga may halo pang itlog. Kaya lang sabi ko yung nakain ko wala namang itlog yun. So susubukan ko na lang talagang gawin yung lasa na yun. Baka sakaling makuha ko. At ipapatikim ko nga lang ka Ate Len na pinsan ni Papa B. At nga pala, kaya tuwing Semana Santa lang to niluluto dahil medyo matrabaho siya. Matagal siyang lutuin dahil gawa ng kailan pang himayin, tanggalan ng tinik. Kaya medyo matagal-tagal nga. So ito na nga, magpapainit na ako ng kawali tapos maglalagay ng mantika at pila ko naalala na meron pa pala akong kaunting olive oil kaya ito na rin ang aking gagamitin. Pagkainit naman ng mantika ay magigisa na ako ng sibuyas, bawang, kailangan dito medyo maraming mantika at kailangan lutong-luto talaga yung sibuyas at bawang. Bago ko naman isinunod ang napakaraming hinog na kamatis. Masarap dito talaga pag madaming kamatis at malasang-malasa talaga tong dish na to. Kung medyo maluto na nga yung kamatis ay isinunod ko na itong bell pepper. Kailangan kasi dito malutong-luto talaga yung kamatis para maiwasan ang pagkapanis. Tapos itong bell pepper naman ay mabilis lang tong lutuin. Tinakpan ko muna yan para maluto pa talaga. At hinalo-halo ko rin from time to time para maiwasang manikit sa kawali. Nung maluto ng mga spices ay sinunod ko na itong tuyo. Labahita itong tuyo na to. Kaya sabi ko sa inyo matrabaho dahil hinihimay-himay ito ng paisa-isa at tinatanggalan ng tinik. Actually hindi nga ito natanggalan maigi ng tinik kasi ang pinagtanggal ko ng tinik ang pamangkin ni Papa B ay malabo ang mata. Hindi niya lahat natanggal. Nung medyo ma-half cook na nga nilagay kong tuyo ay nilagay ko naman yung mga patatas. Dinamihan ko to ng patatas para magustuhan din ng mga bata. May nakalimutan nga ako kaya bubuksan ko to ulit at maglalagay ulit ako ng annatto powder. Dapat kanina pa to nung nagigisa pa lang ako ng mga spices kaya lang nakalimutan ko. So sa ngayon siguro kaya pa naman tong ihabol kaya hahabol ko na lang. Tapos nilagay ko na rin yung garbanzos. Ihahalo ko lang yan ng kaunti tapos ay pakukuluan ko na yan at tatakpan ko ng sa low fire lang ng medyo matagal dahil ang goal ko dito ay medyo madurog yung kanyang patatas at yung garbanzos kasi para mag-mix na maigi yung labahitang tuyo at saka yung patatas. Ang sabi nga pala sa akin ni Ate Len nito, hindi talaga labahita ang original na bacalao na recipe. Merong isang pangalan ng isda na hindi ko na matandaan pero medyo mahal yon. Itong labahita lang kasi ito na yung substitute kapag wala yung isang isda na yon. Ito na yung pinaka-substitute nila kasi mas mura nga at mas mabilis hanapin. At kaya nga labahita ang ginamit dito dahil malaman nga yung isda na yon. Yung tuyo na yon, yun nga lang talagang kailangan tanggalin yung mga tinik kasi mamaya pag naluto na yan, magkakahalo na talaga sila, hindi mo na makikita yung tuyo at yung patata. So kailangan walang tinik para hindi ka matinik pag kinain mo dahil itong pagkain na to masarap tong ilamas sa kanin. At ganyan na nga siya, 'di ba? Durog na yung patatas. Mga 30 minutes ko siyang pinakuluan at tinakpan lang dyan. Iniwan ko lang siya nakatakip habang niluluto para madurog talaga yung patatas. Kailangan lutong-luto talaga siya. At ayan o, napakasarap siya. Napakasarap niyang ilaman sa mainit na kanin kaya tinikman ko na kaagad. At nga pala, pinatikim ko rin to kay Ate Len at approve talaga sa kanya na bitin pa nga kasi kaunti nga lang ang naluto ko. Kaya sabi niya, bibili daw siya ng labahita at idadaan niya dito sa bahay at pagluluto ko daw siya ulit. Oh, baka gusto niyo ng full recipe, comment down. Just Pilingera. Ayun lang, bukas ulit.